Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Kay Senator Zubiri, ito, prangkahin mo na ATT Panelo sa babala ni Zubiri sa mga senator ukol sa PDEA Leaks. So PDEA Leaks ulit to, ha, pero Panelo versus Zubiri na. Panoorin natin to, hindi ko kasi napanood to eh. Okay, play. Senator Zubiri, bakit hindi mo na lang nasa salubong, sabihin mo na. Pareho kasi naglalaro, namumulitin kayo pareho dyan. Yun ang natutuhanan dyan. At siyan. Isa pa to si Zubiri. Bakit ikaw din yun? Ayun, pareho na lang kayo naglalaro ng politika dyan. Wasap sa akin Panelo, no? Lolo ko yan! Attorney Sal, yung pong CCTV footage natin pong pinanood dito sa inyo pong programa kahapon ay na-play din po doon sa Senate Committee hearing. And like you said, gusto niyo pong ipatawag sino po itong nasa phone conversation. At siya po yung nagsasalita kanina na nag-claim na lahat ng sinabi niya ay katang isip lang daw, Attorney Sal. Ano po ang comment niyo regarding this? Yung sinasabi niya katang isip, yun din. Yung ginawa niya kahapon, katang isip na rin yun. Magaling siyang parang gumawa ng katang-isip. Pero yung pinagtatakahan, Senator Bato de la Rosa, ang addressing this scale. Ba't hindi mo pa kinukontent yun? Obvious na bilapas to sa committee ninyo. Ipakulong mo yan ang natuto. Walang igagalang ang committee. Obvious na naiikot ang mga ulo nyo. Pumapayag naman kayo. Ano ba yan? And Attorney Sal, Alam nyo ako, pabor din ako doon na ipa-contempt yun. Kasi unong bungad pa lang, sabihin mo na gagawa lang pala ako dito ng kwento, makakapasok na ako sa Senate hearing, di ba? Ibig sabihin, nagkekingkuyan lang pala mga senator doon. Malapit na kasi 2025 senator election, kaya daming palpak, epal na sa hearing. Di sana mamaya pagtulog mo, dumaan yan sa panaginip mo. Alam nyo, may panaginip nga ako eh. Ang hirap lang sabihin kasi marami nang nagmamata sa akin eh. Oo, masyadong nasasaktan sila sa panaginip ko. Nako, instant noodle naman, not good for your health. Hindi, sabaw lang yung inihigop ko para mainitan yung katawan ko. Kwentong barbero lang daw. Well, I think possibly na nakikinig po si Senator Bongo kahapon sa inyo pong mga comments regarding on this issue. Kasi he gave the same advice as you did to Mr. Jonathan Morales na mag-focus lamang or mag-concentrate lamang doon sa leaked PDEA documents at wag nang pumasok sa politika. I was able to watch just snippets nung hearing po kahapon, and he said the same thing, and also present with him were Senator, obviously, Ronald Bato de la Rosa, Senator Mig Zubiri, Francis Tolentino, Bongo, Senator Chis Escudero, Senator Jinggoy Estrada, and Senator Mark Villar. And Attorney Sal, nagkasagutan po actually ng onte si Senator Jinggoy Estrada at maging si Jonathan Morales. Kaugnay po dun sa para bang labanan ng kredibilidad ng dalawang personalities. So we will watch a short video regarding this, Attorney Sal. Your Honor, kay Your Honor ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Digmaan patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan ako'y may kaso pala at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. Na po. Ay wag naman po. Alam mo barado no? Alam mo Mr. Sino please. Ayan o. Alam nyo, ito, ulit-ulit ko itong sasabihin sa inyo. Proud na proud ang mga tansuan dito sa ginawa ni Jinggoy Estrada. Hindi nila alam na kabastusan tong ginawa ni Jinggoy. Duduruin mo,
alam nyo, ang pagduduro ng isang tao, lalo't may emosyon ka, isang malaking kabastusan yan. Yun ang hindi ata alam ng mga tansu vlogger. Bagay, baka yung sinasabihan nila kung no read ako, baka sila talaga yun. Ha? Sa bansang India, bawal ang duruin ng isang tao doon sa Japan, no? Sa Japan. Ito, baka bastusan tong ginawa ni dito. Pwede ka magsalita, sige, kahit nga murahin mo eh. Hindi, wag naman murahin. Pwede ka magsalita, naggalit ka. Pero wag mong duduruin. Ito, dinuro. Diba? Please, huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, at ako hindi... Order. Please, silence. Attorney Sal? Yan ang problema kasi. Pag ikaw ay nakatira sa bahay ng salamin, residing in the house of glass, huwag ka magpapatok. Sigurado pag pinatok ko pabalik, kasi ang buong sabi ng bahay mo. Ang patok mo kasi, ang punta ng mga yung kanya, hilig pa lang. Hindi pa kasi inimbestiga ko yung kaso niya. Hindi pa nag-start ang prosecution sa evidence. Wala pa. Yung dun sa senador, na-convict na. At na-convict ba? O tama. Ng trial. Hindi, sinabi ko naman din yan. Tsaka nangingi naman ng pasensya si Morales, no? Ganda ng palaban ni Morales, kaso wrong move. Pero alam naman ni Morales yun, kaya nga nangingi siya ng pasensya. Ang pinaka kasi din dito, alam nyo kasi, isa sa mga nakita kong kaya to ginawa ni Morales kay Jinggoy, kasi nga, is paulit-ulit eh. 'Di ba? Paulit-ulit po na palaging ipinamumuka ni Jinggoy Estrada na itong si Morales ay sandamakmak ang kaso. Kaya nga sinabi ni Morales na para matapos na yung abot sa kaso-kaso na kaya nga maganda rin yung ginawa ni Morales, kaso nga lang nasa balwarte siya ng mga kalaban. No? Balwarte kasi ni Jinggoy yun eh, yung Senate hearing na yan. Nasa teritoryo niya, kumbaga. Etong sinabi ni Morales is para siguro matigil na rin yung paulit-ulit kasi pang 3 hearing, ganyan at ganyan yung tinatanong sa kanya ni Jinggoy. Gusto niyang ipaliwanag. Ngayon, pinapaliwanag ni Jinggoy yung abot sa ni Morales, yung kaso niya. Paulit-ulit naman si Jinggoy. Ano yun? Ay, nawala. Asan na yung comment na babasahin natin? Ang galing din yan kay Maharlika. Walang alam si Morales. Yan ang... Ay, nabasa ko na. Sir J, mas maganda ilabas sa publiko ang video at picture na nakunan para makita ng taong bayan. Ewan ko, yun nga rin yung hinahanap ko eh. Ang tagal ko nang sinisigaw kay Maharlika yun eh. Nailabas yung pulburon video sa Senate hearing at sa live niya, pati yung picture ewan ko. Ngayon may bago na naman, blue folder. Tapos hindi na naman pwede ilabas yung mga nandun sa blue folder kasi marami daw mga politiko ang madadamay. So ano ba talaga? Di ba? Pabitin eh. Ma'am Lodi, shoutout po. Asking, lagi niyang minamaliit si kaya nga lagi niyang minamaliit eh. Oy, Sir Luis, shoutout. Na ba to? No match. Si Inutil Subiri kay Attorney Tito Panelo. Kakain ng alikabok si Subiri. Ay, oo. Iba din ng utak niyan ni Panelo. Pero sa inis ko, hindi na talaga pinanood yan. Grabe, mura ko sa kanya. Kakauwi ko palang galing night duty tapos nyemas na pes niyan makikita ko pagbukas ng TV. Umay ka ba, mama, no? Ate Precious. Okay, Ate Alexa G, pag-alam shoutout. Ano to? Hay nako, Jay. Antayin mo na yung pag-vlog mo dyan. Ayusin mo na nga yung pag-vlog mo dyan. Ba't mo ako utusan? Sino ka ba? Ba't mo ako utusan? Anong ayusin? Magre-reaction eh. Nagsasalita ako eh. Antayin mo, manood ka.
Kung ayaw mo manood, lumayas ka sa live ko. Ako actually proud ako sa sinagot ni Morales. Si Unggoy parang hamplak sa mukha ni Unggoy yung katotohanan. Hindi totoo naman din. Yung sinabi ni Morales, yun nga lang, sinabi ko nga is wrong move kasi nasa balwarte siya ni Jinggoy. Pero sa pool siya doon, hindi makakalimutan. Siguro first time yun, no? First time ba yun na may gumanong kay Jinggoy Estrada? First time yun, no? Ba't ayaw umatin ni Maharlika kahit sa Zoom? Yun. O nga, no? Ba't kaya ayaw umatin, no? Atin ka, Maharlika, sa Zoom. Para ilabas mo na yan, eh. Kawawa naman si Morales, oh. Si Morales lang ng si Morales ang humaharap. Tapos ikaw, hindi ka nakakatikim ng ano. Jay nga tayo. Baka smoke screen yan sa tunay na issue na wala pang PI. Ano kaya mangyayari? Magugulat na lang tayo. No comment. Alexa G, yan. Jay, makinig lang. Opo. Ma'am, ate. Parang kontrabida sa, baboy lang. Si Subiri, Nutil Unggoy, sis. Ay, lako po. Okay, tuloy na natin to. At malapit lang matapos. Ito na, sisimula pa lang, wala pa nga. Ayun ang pinupulta naman nun. Isa. Yes, and we laud ang courage na pinakita wala. Buta na, nagurgur ako guys. Sorry, nagurgur. Nagurgur lang guys. Pasensya na, nagurgur lang po. Jay, lumabas si Morales dahil kay Maharlika ay pinakita niya. Ba't ayaw umano sa Zoom ni Maharlika? May case kasi si Maharlika sa Pinas kaya ayaw umuwi. Or magpunta sa embassy. Kaya sabi ko sa inyo gawin tulad ni Sir Bigwas na may naghihitit ng pulburon, sir, doon sa Palawan, hindi puro salita. May pinakita na totoo ang sinabi ni Sir Bigwas po, Sir J. Napanood ko yung kay Bigwas. Ewan natin, ha? Pero sana ilabas ni Maharlika yan, Kasi ang pangit kasi dito, ang ginagawa kasi ni Maharlika, bibigyan niya tayo ng excitement, katulad sa pulburon video. Bibigyan niya tayo ng excitement, tapos pagdating sa huli, wala namang ilalabas, hindi ipapalabas. Hanggang sa ito, si Jonathan Morales. Nakakawa kasi ako kay Jonathan. Kasi, eto isipin nyo si Maharlika ang naglabas ng PDEA documents. So, dapat nga dyan si Maharlika din, isa din sa magpaliwanag dyan. Pero ang nangyayari is si Jonathan Morales lang na si Jonathan Morales. Yung tawag dito, yung nagpe-presenta or nagpo-front. Sana dalawa sila kasi naawa na ako kay Jonathan Morales Pabor ba kayo doon? Ako pabor ako doon Kahit sa Zoom lang. Courage na pinakita na sabihin lang ito kasi tama, may punto rin naman po siya, Attorney Sal. So, meron din pong komento si Senator Senate President Mig Zubiri, kaugnay po dito, Attorney Sal. Nagbabala siya sa mga senador laban sa umunoy hindi nakikitang mga kamay na magtatangka na manipulahin ng mga pagdinig ng komite sa Senado or ng Senado para lang politikal. Para sa politikal hindi po. Ano po ako? Pro-German. Lolo ko si Hitler nagawang moto proprio hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa pangunguna ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay pa rin sa issue ng PDEA leaks. Attorney Sal, sino po sa tingin ninyo ang tinutukoy rito at bakit po sa tingin niyo yun ang nasabi niya? Kasi alam niyo kung bakit gustong-gusto kong pasalitain si Maharlika. Kasi nga, di ba, sa mga live niya, sa mga video niya, ang tapang ni Maharlika. So, yung tapang niya ay patikimin niya yung mga senator sa Senado. Pro-Pilipino si Jay, mag-isip ka bago magtanong.
Yan ang magre-research ka na din, mabuksan ng sarado mong utak. Kaya nga sinabi ko, German ako eh. Pro-German po ako YJ, bawal daw ang Zoom, dapat personal. Sabi ni Sen ba to? Kasi nga, hindi nga makakauwi yan si Maharlika. Pangalawa, may kaso yan kay Katunying. Pangatlo, may iba pang mga kaso yan. Kaya hindi talaga makakaano yan. At pangalawa, yun nga, sinasabi yung gurgur. Pero yung about dun sa gurgur na yan, kasi alam naman ng taong bayan na kapag pinapatay si Maharlika, ang mapagbibintangan na yung mga Marcos. So hindi naman tanga ang mga Marcos para gawin yun. Maaari na lang na si Maharlika, halimbawa, umuwi si Maharlika ng Pilipinas, ang papatay sa kanya is mga dilawan. Para ang mapagbintangan ay ang mga Marcos. Yun. Pwedeng mangyari yun. Kasi ginawa na yan noon pa. At ganyan talaga yung taktika ng mga dilawan. Pwedeng mangyari yun. Tama ba ako? Pwede naman i-email ni Maharlika ang mga ebidensya niya para man lang pwede rin i-email. Baka ano to? Baka Ninoy 3.0. Diba? Kasi eto, isipin nyo maigi. Hindi naman tanga sila Marcos. Kahit na pinagmumura sila ni Maharlika, kahit ko anong pambababoy nang gawin sa kanila ni Maharlika, hindi sila tanga na para ipapatay. Ito, hindi ako pabor kaila DDS vlogger ako for your information sa mga bagong pasok Baka ano na maisipin kahapon sinabihan pa ako na binayaran na daw ako ni Lisa. Grabe naman. Gago! Hindi tanga sila Marcos na ipapatay si Maharlika. Unang-una, alam nilang sila ang mapuputukan. Sila ang mapagbibintangan ng taong bayan ng supporters ni Maharlika. No? Ngayon, maaari niyan kapag nagdesisyon or nakapagdesisyon si Maharlika na umuwi sa Pilipinas o talagang magmatapang talaga siya, panindigan niya yung katapangan niya, maaari niyan ang mga dilawan ang magpapatay kay Maharlika at hindi ang Marcos. Kasi alam ng mga dilawan na kapag pinatay nila si Maharlika, ang mapagbibintangan ay ang mga Marcos. Tama po ba ako? Sino po ba yung may mga medyo mas matanda po sa akin? Siguro naman, alam niyo yan, na ganyan ang gawain ng mga dilawan, di ba? Siguro naman, alam niyo yan. Oo. Sa palagay ko, hindi kawawa si Morales. Hindi. Ang ibig kong sa kawawa, sabi ko, magtulungan silang dalawa. Hindi na naman nagits yung tama, isend na lang ni Maharlika kay Sent Bato ang documents. Pwede rin mangyari yun. Tanga sila kasi noon kay Ninoy sinabi rin pag namatay sila ang pumatay, pero pinatay rin nila si Ninoy sa airport pa lang. Tigas ang ulo, ilabas ang ebidensya. Gusto ng dilawan pabagsakin. Kaya nga ito sinabi ko na yan sa live ko. Pagkatapos pabagsakin ng mga dilawan, no? Pagkatapos pabagsakin ng dilawan ng mga Duterte, isusunod nila si Marcos. Tignan nyo, pustaan tayo. Katulad, napanood nyo ba yung live ni Banat Bay kagabi? About kay Bambam Aquino, Bambam ba? O tignan nyo yung sinabi ni Bambam. Ginagawa nilang panghatak or pangpalambot ng puso ng bawat Pilipino yung awayan ni Marcos at ng mga Duterte. Di ba? Baka hindi nyo kasi napanood yun Okay, tuloy na natin to. Ito naman si Pedro Subiri. Bakit di mo na lang kung naman nasa sa loob? Sabihin mo na. Pareho kayo kasi naglalaro. Alam mo, political tayo pareho dyan. Yun ang katotohanan dyan. At sila yun. Bakit ikaw din yun? Pareho na lang kayo nag-aaral ng politika dyan. Kaya nasusunod kayo lang.
Alright, maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, maiba naman po tayo ng topic. Mariing tinutulan ng National Security Council ang panukalang buwagin ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Binigyan diin din ng NSC na walang basihan ng panawagang ito. Si President Catarong para sa balita. Ayon sa isang opisyal ng National Security Council, ang panawagang buwagin ng NTF-ELCAC ay isang malinaw na pagtatangka na pigilan ang pagkamit ng gobyerno ng tagumpay laban sa CPP-NPA. Ibinasura ng National Security Council o NSC ang mga panawagan ng mga makakaliwang grupo na buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, tutol ang ahensya sa abolisyon ng NTF-ELCAC sapagkat wala naman itong batayan. Maaari ring ayaw lamang anya ng makakaliwang grupo na magtagumpay ang gobyerno sa laban nito kontra Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front o CPP-NPA-NDF. Unfounded talaga and uncalled for itong mga panawagan na ito. So, itong mga gusto na ibawagin ng NTF-ELCAC, very obvious na ang gusto nila ay hindi magtagumpay ang pamahalaan. Gusto nila magtuloy-tuloy lang ang NPA, gusto nila magulo pa rin yung ating mga barangay. Ayon pa kay Malaya, ang mga nananawagang buwagin ng NTF-ELCAC ay nagbibigay lamang ng mga walang kwentang ideya sa paniniwalang anti-peace at anti-development. Ibinahagi ng NSC official na malaking tulong ang NTF-ELCAC sa pagpapahina ng mga guerrilla front. Binigyang diin ni Malaya na ang nasabing task force ay naging instrumento at game changer sa matagumpay na kampanya laban sa NPA at kanilang mga kaalyado at front organization. Ipinahayag din ng opisyal na hindi kailanman tatanggalin ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang task force ng kanyang pinamumunuan at napatunayang matagumpay sa pagdadala ng kapayapaan at kaunlaran sa mga malalayong lugar sa bansa. Ang mga panawagang pagbuwag sa NTF-ELCAC ay ginawa ng Grupong Karapatan, Gabriela, Human Rights Watch at iba pang mga kaalyado ng kilusang komunista matapos ang naging desisyon ng Supreme Court na nagsasaad na ang red tagging ay banta sa buhay, kalayaan at seguridad ng mga tao. Kaugnay nito, ipinunto ni Malaya na wala saan man sa 39 na pahinang desisyon ng Supreme Court na nagbigay ng writ of amparo kay dating Bayan Muna Party List lawmaker na si Siegfried De Duro. Ang nagsasaad ng NTF. Tapos para saan? Para pagtapos ng DDS, pagtapos ng Duterte pabagsakin, isusunod nila ang Marcos. I'm not Maharlika supporters, but it's not safe for he to go back Philippines. Hindi nga siya safe dito. No, sa totoo lang. Kaya nga ang pinapaliwanag ko lang dito, hindi siya ipapapatay ng Marcos. Maaaring dilawan. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit, hindi tanga ang Marcos kasi alam nila kapag pinatay ang si Maharlika, sila yung mapagbibintangan. No? Sila ang mapagbibintangan. Kaya malamang sa malamang, hindi ang Marcos ang magano yan. Ano? May 3 warning na kasi si Maharlika. Gugurgurin utos ni Lisa. Ayun, ano yun, may pinakita bang ebidensya si Maharlika dyan, nagugurgurin siya ni Lisa? Di sana ipakita niya sa social media para maganda. Diba? Para, oy, malaking ebidensya to ha. Halimbawa, nailabas ni Maharlika, pinapagurguro siya ni Lisa. Kung may ebidensya siyang nilabas. Maaaring malaking ebidensya yan, kagaya nung kay Morales. Pwede nilang pagpagdikitin yan. Diba? Ba't tayo ilabas ni Maharlika yung issue na yan? Yung ebidensya. Dapat ilabas niya yan. Oo. Kasi tugmayan dun sa ginawa kay Morales na ipapatumba rin siya pag hindi siya nanahimik. Diba? Pag nagurgur sila Morales at Maharlika, tiyak yari ang mga bangag na yan. Yun na nga, pero posible na Marcos ang may kagustuhan yan. Oo. Dilawan ang titira dyan sa kanila. Yan ang nakikita ko dyan. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit, hindi tanga ang mga Marcos na alam naman na nila na paulit-ulit na sinasabi ni Maharlika na ipapagurgur siya ng mga Marcos, lalo na si Lisa. So hindi nila gagawin yun. Ang gagawa niyan, ibang tao. Eto, Jay, simple lang.
simple lang yan. Asan video niya for show, puro for the views lang. Yan si Marlica. Ipit na si Morales, ilabas na yung pangako na video, tapos pinantapal pa yung video ni Morales sa nasuhol. Yun na nga Ayun na nga yung hindi nakukuha ng mga supporters ni Marlica na sabi ko nga, ilabas na. Kasi kawawa na si Morales, ipit na pinagtutulong-tulungan na. So, andyan na rin sa pagkakataon na, eto, may ilalabas akong, kasi hinahanapan ng ebidensya, di ba, si Morales. So, eto pa, panibagong ebidensya, eto, pulburon video, umiitit sila, ebidensya yan, Pag ginanon, sa Senate naman, may mga tumitingin yan kung edited ng video, hindi. Kung AI ba, so isi-check nila yan. So napakagandang way na nun. So marami kasi nagsasabi, hindi pa daw tamang panahon. Kailan tamang panahon yan? Ayan, tagal na yan. We have games to text Marlica. Kung wala siya, nabulgar hanggang tayo lahat Pilipino kawawa lahat. Bakit hindi bagay, opinion nyo po yan, ma'am. Sige, respetuhin natin. May stress na naman ako Didiis kayo, pero parang gusto nyong i-down. Hindi namin dina-down si Marlica. Ayan kasi, nanay, puro kapag pagsasaing, pagchichismis Hindi nakalimutan mo na magsaing sa inyo. Hindi namin dina-down. Ang sabi namin, ilabas na yung video kasi nga, para kasi yun ang hinihingi ng mga senator, asan yung ebidensya. Hindi namin dina-down. Hirap sa inyo chismis kayo ng chismis tapos di nyo na maalam. Ito na naman tayo, back to normal na naman tayo. Jay, kanina sa huling live ni Marlica, nilabas niya lahat ng ebidensya. Ginulis pa ng abogasi niya. Naka-public asan na? Anong ebidensya? Ang gusto ko yung pulburon, tas yung picture na umihit-hit, yun ang gusto namin. Yun ang gusto namin makita. Asan na? Bawal kasi ikanta ang informant ni Morales. Hindi naman informant ni Morales ang pinag-uusapan dito. Jay, yung folder na blue dapat ilabas na ni Marlica sa Lunes. Kasi ngayon, ito isipin nyo maigi. Kaya namin pinapalabas yung ebidensya ni Marlica kasi nga, pinipigilan na ng mga senator, ng ibang senator yung hearing. So kailan nilalabas yan kapag wala na kayo sa hearing, sa Senado? Tsaka nyo lang may isipan na ilabas? Hanggat nandyan pa kayo, ilabas nyo na para makita ng lahat ng tao na ganyan nga yung presidente. Ayun yun na hindi nagigets ng iba. Akala nila porket ilabas mo na yung video, Marlica, magagalit. Hindi na down niya si Marlica. Hindi na down. Anong gina-down? Hindi ba kayo naawa kay Jonathan Morales? Ipit na si Jonathan Morales. Ano to? Ano ba yung Marcos at Dilawan? Unity team na sila. Iisa lang yan. So, ang sabi ko video, ba't napunta ka sa Marcos at Dilawan? Si nanay Nanay, bisa mag-ano ka, nay? Mag-aral-aral ka, nay, ng mga politics, Pag puro chismis. Mahirap pag puro chismis, nay. Sayang data mo. Ay, nako. Nag-effort din kayo, wag puro kay Marlica. Puta na, anong e-effort namin? Nasa amin ba yung pulburon video para i-effort namin? Paano kami mag-effort? Kung ako ang may hawak ng blue folder at pulburon video na yan, inilabas ko na yan. Ayun yung tangina, dapat nga magpasalamat kayo sa amin pa na ipinupush namin binibigyan namin ng lakas ng loob si Marlica na ilabas yung video. Dapat nga maging humanga pa kayo sa amin kasi pinupush nga namin Pinupush namin siya na maging malakas ang loob niya at ilabas niya na yung video.
kaso kayo, masyado kayong, hindi ba mga dilawan tong mga nagko-comment na to? Kung mare, panggap na supporters ni Marlica, no? Oo nga. Nagugutom na si nanay, Kuya Jayaan mo na, sa bagay. Ba't di mo kausapin, DDS ka ba? Kausapin mo, ano? Ba't di mo kausapin, DDS ka ba? Paano ko kakausapin? Di naman nakikipag-usap yun. Kung DDS kayo, dapat nakinig kayo kay Tatay Digong. Noon pa, pero kay Marlica kayo nakinig. Hindi, baka Ate Alexa G, baka mga dilawan yung nagko-comment na yan. Para kunwari, magalit ako, no? At yun, makapagsalita ako ng pangit kay Marlica. Napapaangat si Jay, ha? Hindi nakakabwisit kasi. Oo. Wag mo na patulan. Inaantok lang ata si nanay. Sa Ate Lea Ocado. Totoo yan, ipinapahamak si Morales dahil kay Marlica. Akala ko ba, ito naiisip ko lang, akala ko ba naaawa kayo kay Morales? Akala ko ba gusto niyong suportahan natin si Morales? So ano tong ibig namin sabihin dito? Ang ibig namin sabihin, ilabas niyo yung pulburon video, ilabas niyo yung mga ebidensya ni Marlica para si Morales ay hindi na maipit kasi pinagtutulong-tulungan na si Morales. Ayun yung namin dito, gusto namin mangyari. Sana nga, Jay, sa last hearing. Ito mo, last na pala, no? Last hearing na pala yan. Kapag hindi pa rin lumabas ang video ng pulburon dyan sa hearing sa Lunes, sa last hearing, kung hindi man yung last hearing na yan, Lunes na yan, kung may last pa, ibig sabihin, sa madaling salita, masakit man sabihin na wala talagang pulburon video, walang picture na umiitit, walang ebidensya na adik si Marcos. So sa madaling salita, ginawa-gawa lang yung issue na yon para magka-views, para sumikat. Kung hindi mapapalabas sa last hearing ang mga ebidensya. Yun na yun. Ano pa ba yung antay na? Ano pa ba sasabihin natin? Pinupush nga namin si Marlica na ilabas yung video eh. Tapos nagagalit kayo sa amin. Dapat di niya ini-expose kung di pa naman pala napapanahon. Tama! Kasi una-una, in-expose ni Marlica, blue folder. Na-expose na ni Marlica. So, tayo na kayo na uma-idol kay Marlica or sumusuport, nag-aantay kayo kung kailan lalabas yun. Pero hindi nyo naisip, kayo, nakapokus na kayo sa blue folder. Pero hindi nyo naisip yung unang pinangako na pulburon video, asan na? Tsaka yung picture. Yung picture naman, si Morales yun, di ba? Isa pa rin yun, hanapin din natin kay Morales yun. Ang gusto kasi namin, ilabas ang ebidensya. No, Boss Jay, dalawa lang ang pwede may hawak niyan. Pwede si Morales, pwede rin si Balimbing na PIDEA na picture. Hindi, sinabi. Nasa video ni Marlica yun. Naka-save dito sa akin yun. Naka-save yun, mga video clip na yun. Naka-save dito sa akin. Na siya ang may hawak nun. Kaya posibleng magsinungaling siya dun. Puro kayo video o ipaglabas na yan. Ano sa tingin nyo mangyayari pag na-drug test si Tigas ng mukha nyo? Deadmahin? Tatama si ate si ate Precious. Halimbawa, magpa-drug test si Marcos. Sa tingin nyo, mapapa-impeach niya si Marcos? Hindi. Kailangan pa rin ng botohan ng Kamara. Yung iba kasi hindi alam mata yun eh. Katulad nan, hanggang ngayon, nakikita ko pa rin sa comment ni Marlica, ipatawag sa Senado si BBM. Hindi nga ako pwede yun. Ako po, solid Duterte ako. No? At sumusuporta din ako sa kapwa ko vlogger, pero dun lang sa tama. Hindi ko naman sinasabihang mali si Marlica. Magiging mali siya sa paningin ko kapag hindi niya pinakita ang mga ebidensya. Tandaan niyo yan. Ang tanga tinatanong mo, Jay. Sulit, sino supporter nila? Si Marlica o si Tatay Digong or si Tanso? Kayo na, panggap na DDS. Yan pa, ulitin ko yung tanong ko kahapon. Sino ba sinusuportahan nyo? Si Marlica o si Tatay Digong?
Tsaka yung hearing na yan, hindi naman siya tungkol. Kaya nga, ay, naku, dami tinatadtad ako dito. Si Maharlika ang pinagkatiwalaan ng CI niya. Dahil di basta-basta nagpapadala sa buyo hanggat walang approval. Tama lang si Maharlika. So, ibig sabihin, pag sinabi pala ng CI ni Maharlika na wag ilabas sa last hearing, so kayo, nga lang, hanggang ngayon magpapaniwala pa rin tayo dun sa pulburon. Alam nyo kung sino nadadamay dito? Si Duterte, pati kaming mga matitinong vlogger. Kasi, biruin nyo, isipin nyo pinagmamalaki namin na may pulburon or addict si ganito, si ganyan. Tapos, hinahanapan kami ng mga tansu vlogger ng ebidensya. Sinasabi namin na kay Maharlika. Etong si Maharlika, wala namang pinapakita. So, sino napapahiya? Di ba kami? Asan yung video? Kaya nga sa last hearing, ilabas na yan. Para matapos na. Tsaka sino ba yung may power impeach the president? Sino? Si ano daw, pag napatunayan daw addict si Bongbong, na daw, impeach na daw agad. Wala namang kwenta kung may video. Kasi may pang-depensa na sila. Isa pa yan. Yung video na yan, yung pulburon, pag nilabas, wala na rin kwenta kasi may pang-depensa na. Sinabi ni. Kahit tama si Morales pero administrasyon ngayon nalagay sa alanganin ng buhay ni Morales. Sinasabi ko nga, ay kawawa si Morales Boss Jay, mali din si Morales. Yung CCTV na ibinida niya, inilabas agad kay Maisa pa yun. Pero nangingina ng pasensya doon si Morales. Tama na yun. Senate hearing, naging Morales na. Naging mali kasi kawawa na damay niya. Ilabas na talaga ang para may sino yung nagkomento kanina na nag-aantay pa daw ng approval. Kalukuhan naman yun. Magandang pag-usapan pero kung walang ipakitang spark or change in momentum, move on na. May mga natatabu ng mas importanteng issue. Yun na nga sabi nga 'di ba, Ma'am Precious, sabi nga may pulburon video. So, pwede naman yung kahit hindi na sa Senate hearing ilabas, kahit sa video na nga lang sa channel. At least mapatunayan nila ni Maharlika na hindi siya sinungaling sa mga tansu vlogger. May pruweba kumbaga. Kahit wala na yun. Kahit na medyo lipas na yun, sige. Tapos pangalawa, yung blue folder na naman, na nandyan daw, maraming madadamay. So kung talagang pagbabago ng Pilipinas, ang nais mo, ilabas mo yan para matanggal yung mga tiwaling nanunungkulan sa ating gobyerno. Wala tayong magagawa Akala nila siguro porket pinapalabas natin video, against to Maharlika tayo. Hindi naman tayo nagigi-against. Ang gusto ko lang, ilabas yung video na. Boss, walang may lalabas yan kasi sabi ni tatay, walang video. Alam mo, Sir Jan Channel, hindi papaniwalaan ng supporters ni Maharlika na yung sinasabi ni Tatay Digong. Kasi, ang pinapaniwalaan na po ngayon ng mga supporters ni Maharlika, wala na silang pakialam kay Tatay Digong. At wala na rin silang pakialam sa hadikain ng mga Duterte diehard supporter na para sa Pilipinas yung pinaglalaban natin. Wala na silang ganun Kasi nakapokus na lang sila kay Maharlika. Pag may sinabi si Maharlika na tumai ako, naging pink yung tahi ko, naniwala na agad sila kahit walang pinapakitang ebidensya. Yun na yun. Katotohanan yun. Ito, alam nyo, sinabi na ni Tatay Digong talaga na walang video. Ano yung kay Maharlika? So, ibig sabihin, mapapaisip tayo na, mas di hamak na makapangyarihan si Maharlika kesa kay Tatay Digong na dating naging presidente ng Pilipinas. Buti pa, Kasi si Tatay Digong na naging former president, wala siyang hawak na video. Wala siyang katibayan. Pero ang isang vlogger, may katibayan. Ang galing, di ba?
Magugulat na lang tayo na bago na nila yung constitution natin. Unti-unti na nasisira si PRD. Wala tayong magagawa eh. Sumisira mismo yung mga vlogger din eh. Bakit ba puro si Marlica ang pinag-uusapan nyo? O kita mo, ito na naman. Bakit na naman doon si puro si kanino ba galing yung PDEA link na yan? Di ba kay Marlica? O, kanino ba galing yan? Oh, ito. Usapan natin kung paano magkaisa. Bobo. Sorry mama, pero na bobo kita. Kasi ang topic ko dito, yan Pangkahin mo na, Attorney Panelo, sa babala ni Zubiri sa mga senador ukol sa PDEA leaks. PDEA leaks. PDEA-LEAKS. PDEA leaks. In-spell ko pa ha. PDEA leaks. So sino naglabas ng PDEA leaks? Diba? Si Marlica. So dapat lang na mapag-usapan natin dito si Marlica kasi siya ang naglabas ng PDEA-LEAKS. PDEA leaks. Utang ilang yan. Alam ba naman kayo? Ayoko lang magbasa lang Ayoko lang magbasa lang. Pinutol. Paano pinutol? Chat mo yan eh. Usapan natin kung paano magkaisa ang Pilipino para maglakad na kayo sa EDSA. Uuwi talaga ako pag nangyari yan. Ha? Bakit puro si Marlica ang pinag-uusapan? Pag-usapan nyo, dapat pag-usapan natin kung paano magkaisa. Paano nga speaking mama, paano magkakaisa tayo ng mga Duterte supporters? Kung pag sinabi nga ni Marlica na kulay pink yung tae niya, maniniwala rin agad kayo. Paano magkakaisa tayo? Paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa? Kung ganyan ang mindset nyo, na mas pinapaniwalaan nyo si Marlica kaysa kay Tatay Digong. Paano tayo magkakaisa niyan? Iniipong lang ni Marlica mga ebidensya para sa zona ni Bangag sa June. Naku po, na naman tayo. Sir Daryl, sorry pero di ako naniniwala dyan. Yung pulburon nga, wala na eh. Hindi nga tayo magkakaisa dito sa comment eh. EDSA pa. That's true! 100% true. Dito nga lang sa channel ko, hindi tayo nagkakaisa. Napaka-konti lang natin, 559, Hindi tayo nagkakaisa. Tapos EDSA pa. EDSA pa nila iso. Si Tatay Digong nga pinapanood si Marlica. Paano pa kami? Si Tatay Digong nga pinapanood si Marlica. Paano mo na sure yun? Ayaw nga daw pumayag si Sent Bato sa Zoom. Dapat ilabas na. Pinapalabas ko lang yung video. Nagagalit kayo sa akin. TFL CAC ang may pananagutan sa red tagging. Ang desisyon ng SC ay walaan niyang kinalaman sa NTFL CAC. Meron po kasing desisyon na linabas ang Supreme Court on this case. Ito to. Baka iniintay ni Marlica na bumagsak ang Duterte tas si Marcos. Sunod di panalo ang Dilawan. Baka nga. Malay nyo. Baka nga inaantay pa. Baka inaantay pa ni Marlica. Ano pa ba yung video natin dito? Tapos na pala to eh. So ito, pag-usapan natin tong about naman sa para matapos na yung bangayan na yan kasi hindi na kayo makamove on dyan eh. Ito yung resign movement. Resign movement. Resign movement mas malawak pa. Pilipinas nating mahal. Panoorin natin. Iyon. Ma'am Vivian Velez, na tunghayan po ninyo ang naging pahayag ni Professor Malotequia. At gusto namin itanong sa iyo ko lang, bakit yung kanyang mga pagtingin na lumalala, ang pagiging nahihiwalay or isolation
of the Marcos administration at the early set ng kanyang panunungkulan sa kanyang termino na 6 na taon, napaaga ang kanyang pagkahiwalay sa malawak na hanay ng mamamayan on various issues that really are now confronting the integrity of the office of the President, lalo na ang PDLX. Bakit po nabuo ang Marcos Resign Movement at ano po ang layunin nito at sino-sino po ang gustong hamigin nito para magkaroon ng isang daluyong ng pagkilos ng mamamayan na ngayon lang natin nakita at least more than 20 years na magkaroon ng ERAP Resign Movement noong year 2000. Ms. Vivian Velez. Yes, sa sinabi nga ni Malutikia kanina, no? Tama po yun at madadagdagan pa natin, ano? Dahil as we know, the list will go on and on. Marami pong nasa listahan po ng Marcos Resign Movement. Ito po kasi binubuo, no, ng mga individuals and different groups from various sectors and communities. So, you know, we have come together to express yung concern namin about the current state of the nation. Naniniwala kami na Marcos Jr. lacks the competence to govern the Philippines effectively, no? And it's not fit for the role of president in our country. So ang appeal po namin is to respectfully ask President Marcos Jr. to step down. At ito po ay talagang sigaw na po ng taong bayan at kami naman po ay reflection din, no? Yung bumubuo ng grupo na itong Marcos Resign Movement na talagang kailangan na po talaga siya mag-resign dahil sa maraming violations na ginagawa ng administrasyon na ito. Okay. So sa tingin ninyo, Ma'am Vivian Velez, ang mga nangyayaring iskandalo sa involvement sa droga ng presidente na nauna nang nai-release sa iba pang mga platforms bago po ang Senate Committee hearing sa PDLX, at pangalawa, itong kanyang napakadelikado na mga pahayag na nagbabadya ng digmaan at napipintong konflikto all out sa China at iba pang mga issues related sa integrity at sa kanyang competence bilang Pangulo. Sa tingin nyo, napapanahon po ang panawagang Marcos Resign Now, at ito po ba ay sa tingin ninyo karampatang tugon sa silent but actually bumubukal na kasaluubin ng sambayan ng Pilipino? How would you like to react to that? Alam mo, itong illegal drug use of our president, napaka-serious na allegations na kailangan kasing harapin niya. Ang problema kasi hindi niya hinaharap, no? Noong pa naman eleksyon na marami nang nagsasabi, no, na gumagamit ang ating presidente ng illegal drugs, no? Pero napagbigyan pa rin siya ng taong bayan at tinalal siya bilang Pangulo, no? Pero sa nangyayari ngayon, 2 years in his term, talagang parang nagpapakatotoo yung mga hinala ng tao. And of course, alam naman po natin yung mga nangyayari na mga violations, you know, yung mga constitutional rights ng mga taong bayan. Andiyan na yung rights to assembly, no? Yan, talagang pinipilit niya na hindi mangyari. And of course, yung freedom of speech and expression. Alam na natin kung ano nangyari sa SMNI. And who is afraid of SMNI? Yan nga yung tanong ng mga tao, bakit, no? Bakit sinusupil, no, ang ating mga boses? So, yung allegations about illegal drug use ng ating presidente, bakit hanggang ngayon, 2 years na yan na talagang sinasabi natin na harapin niya, no? So ngayon, itong sa Senado, nagpapasalamat kami at napagbigyan, no, na i-hear or to start the investigations if it's true, no? Pero ganun pa man, syempre marami pa rin naghahadlang at alam naman natin na kung saan nanggagaling, no? May mga senador tayo na pumipigil, no, sa investigations na ito. At sinasabi nga nilang fake news. Kaya nga iniimbestigahan natin, di ba? Claro. Para malaman natin kung fake news ba ito or hindi, di ba? So, sa ngayon, ang sinasabi naman ng Senado, ang sinasabi ni Senator Bato, na hindi fabricated yung mga documents na lumalabas. Isiniwalat ni Jonathan Morales. And so, what does it mean? So, where do we go from here?
Yung allegations kasi ng drug use ng isang Pangulo, maraming implications and consequences eh. Unang-una yung national security natin. Is he in the right frame of mind to, to make decisions, critical decisions for our country? Sa ngayon, sa nakikita natin, dahil parang natatakot sila, no, na pinipigilan nila ang mga boses ng taong bayan. Ano ang ibig sabihin nun? May katotohanan ba? Kasi kung walang katotohanan ito, hindi mo dapat pigilan ng mga tao na magsalita. Exactly. And prove it. Exactly. Ma'am Vivian, thank you for your answers. Ipasa ko muna kay Attorney Marlon Bosantog for his interaction sa inyo. Yes, yung sa akin lang, I would like, hindi ako magtatanong because I actually share the same sentiment with Ma'am Vivian. Ang nakita ko ngayon is we have a castrated Senate. Okay? Wala talagang balls ang Senate natin ngayon sa totoo lang. Ano naman to, di ba vlog naman to? So, hindi naman to covered ng ano. So, ang sa totoo lang is nakita mo there's only one. But kasi napanood ko yung interview ni Bato after, sabi niya, bakit ako nag-iisa na lang? Why is this issue? Parang ako lang yung importante lang sa akin. Yung issue, yung iba is not. Kasi ang tingin ko dyan, kahit walang credibility si Morales, kahit sabi natin na sinungaling niyang tao, nakapagsinungaling niyang tao, and then magbibigay ka ng mga magka-counter sa kanya na mga kwento niya, mga puro kasinungalingan. That's not the issue at hand. Yeah. That's not the issue at hand. Ang issue dito is the elephant in the room for the Senate to tackle is whether or not our president has the competence to lead the country. And you cannot say that he has the competence if he is being accused of using illegal drugs. Yeah. Now, we have a document that shows na there's supposed to be an operation against him in 2012, no? So, bakit ka magbibigay ng mga halimbawa sina General Dionisio and si Kakdak and all those people, wala naman silang personal information regarding that document. Yeah. Ang may personal information regarding that document is the person who executed it, which is si Morales. At pinirmahan niya, Attorney Marlon. Yes. Nirecognize niya yung dokumento na yun. Sabi natin na sinungaling siya kasi dinidinay ngayon ng PDEA, di ba? So you look at the veracity of the document by looking at other sources of information that has something to do with the document. Correct. You started well with having Maricel Soriano, di ba? Kasi andun din siya sa document. Na inamin niya na siya may-ari ng kondo. No? Next is that there's a sinumpang salaysay. Yeah. The sinumpang salaysay has been notarized accordingly. So you as the lawyer of PDEA, kasi yung document na sinasubmit yan sa clerk of court, no, sa kung saan man nakakuha ng notarial commission yung lawyer na yan. That is now a public document. You look at the sources of this document. Wag kang magparada ng kahit kung sino-sino mga tao dito, no? It has nothing to do because they have nothing to do with the execution of the document. So you have to ask the Senate right here and right now, what issue is important to you? The credibility of Morales or the issue of the authenticity of the document? Because nalilihis na tayo. Pakialam natin kay Morales, sabihin tanggal natin si Morales sa picture. What remains to be is the document. Yeah. Ms. Vivian Velez, your reaction doon sa binabanggit ni Atty. Bosantog that the principal issue is the message of Morales, not the messenger who is Morales. At ito po ang pilit na binubusalan, pilit po na pinapari, pilit po ito na pinagtatakpan at ini-ignore no less than the President himself and the President's men like Jingo Estrada, Chis Escudero, nakikita natin na ini-ignore nila ito. Ang mensahe ignore naman mga atake sa mensahero. Your reaction, Ms. Vivian Velez. Well, alam nyo, hindi naman tayo lawyer, ano? Ordinaryong citizen lang tayo. Pero naiintindihan natin ang batas. At ito yung nakikita natin talaga. Very glaring, no? At pati yung pagtatanong ni Senador Jingo Estrada na pinagtatawanan na nga siya ng mga taong bayan dahil siya ay isang convicted, no? And talagang yung character assassination, no, na ginagawa niya kay Jonathan Morales, no. So sa tingin namin kahit kami ay hindi kami masyado nakakaintindi sa batas, no. Pero naiintindihan namin ang mga scenarios at saka nakikita namin, napapanood namin, napapakinggan namin ang mga usapin dyan sa Senadong yan. At kaya nga tayo nag-iimbestiga dahil para malaman ng taong bayan. At ang taong bayan naman na maghuhusga niyan hindi ba? Tama. So, napaka-importante na talagang baka akala po ng ating mga senador mga wala pong mga alam ang ating mga taong bayan at minsan nga na iisip ko baka
Ang tingin ba nila sa atin? Hindi nga, ang tingin nga kasi ni Senator Jinggoy sa atin, wala tayong alam. Dahil nga siya ang senator, kitang-kita naman yun naman ang nakikita natin na na talagang parang tingin niya sa atin, hindi natin alam itong mga batas na to, wala tayong alam. Na yun yung pilit niyang ipinamumukha palagi. Di ba? Laging yung sinasabi yan sa hearing. Mga bobo at mga tanga. So, yun ang aking observations. And of course, yung pinag-uusapan natin kasing drug use, isipin natin, okay, gumagamit ba siya o hindi gumagamit? Pero ang importante yung manifestations nung kanyang governance, nung kung paano niya pinapatakbo ang ating gobyerno. Doon natin titignan kung ito ba addict daw ang sinasabi ng mga maraming nagsasabi na siya ay gumagamit ng illegal drugs. Tignan naman natin kung anong mga ginagawa niya under his watch, 'di ba? Claro. So doon mo ipagduduktong iduduktong mo ngayon kung ano yung mga ginagawa niya. May mga manifestations ba na talagang hindi siya fit to be the president of our country. So brings to the main issue, Ma'am Vivian, kung bakit nabuo ang Marcos Resign movement, Atty. Bosantog, is because it's already a principal and main question of failure of governance and failure of leadership. Nasabi mo, ito ang primary manifestation, obviously, ng correlated revelation sa Senate that he was and he is still might be into drug abuse until now. Ma'am Vivian, hold your line. And Atty. Bosantog, sa pagkatutunghayan natin itong isang panayam kay Atty. Sal Panelo, and then we will have the reaction of Ms. Vivian Velez and Atty. Bosantog. Tunghayan po natin ito. Ang pinaka-solusyon lang dyan sa kontrobersyang yan, yung nagbabagang yan at nag-aapoy na at lumalala, pasinungalingan mo. Sino nga bang makakalimot sa isinagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa tanong kung gumagamit ba siya ng illegal na droga? Kahit papano'y kasi inaasahan din ng publiko. Saka etong sinabi ni BBM na yung professional liar. Alam niyo ilang beses nang nangyayari to. Kapag may mga kilalang personalidad na nakaupo sa ating gobyerno at may question or may inilahad na mapatungkol sa kanila, sasabihin ay sinungaling. Katulad lang nung kay Trillanes, 'di ba? Na tinanong yun nga tinanong lang siya ni Enrile. Pero sinabi niya mga sinungaling daw or gawa-gawang kwento, fake news ganun. O kadalasan na naririnig na natin 'yan. Tutugunan na ng maayos ni Marcos Jr. ang issue. Pero sa halip, yan di ba? Imbis na magsalita, tinawanan niya. Tinawanan niya lang ito. Pangatlong best. Yung tawang, alam mo minsan ng tawang peke, yung mga gano'n. Ay, yung mga tawang peke, gano'ng mga style, no? Yung mga peki na mga tawa. Dinig ng Senado ang patungkol sa issue ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA leaks. Dito, marami nang nakalkal at naibunyag. Sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na siyang chairman ng komiteng dumidinig sa PDEA leaks, gigisahin niyang maigi si ex-PDEA agent Jonathan Morales na nauna nang tinawag na professional liar ni Marcos Jr. Sinabi pa nito, para daw jukebox si Morales dahil hulugan lang daw ito ng pera ay kakanta na ito. Di ba? Ibig sabihin, Ibig sabihin, hinulugan ng kalaban ni Marcos si Morales, tapos inilahad na ni Morales yung natatagong sikreto ni Marcos. Ibig sabihin, totoo nga yung sinasabi ni Morales. Si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi konforme sa mga komento ni Marcos Jr. patungkol sa issue ng PDEA leaks, partikular na kay Morales. Puntahan natin yung sabi niya, you're a professional liar because you're facing a false testimony case in court. Naku, kaya sinabi kong ill-advised. Hindi kasi siya abogado Dahil kahit na meron kang pending case, calling somebody with a pending case of false testimony in court
is misplaced. In fact, it pursues the constitutional presumption of innocence kasi hindi pa mo alam kung talagang ikaw ay nagkasala sa pagsisinungaling sa hukuman. Dinidinig pa lang po yun. Dinidinig pa lang eh. At sa ngayon, proseso pa lang eh. Inimbestigahan po natin yung kasong yan. Hindi pa umuusad. Hindi pa nagsisimula. Wala pa. Magta-trial pa lang eh. Bukod sa mga nakabinbing kaso ni Morales ay mayroon na rin itong mga na-dismiss na kaso. Nilinaw din ni Attorney Panelo na ang mga revelasyon ng dating PDEA agent ay hindi naman nanggagaling lang sa kanyang sarili, kundi resulta ng isinagawa nitong investigasyon. Hindi naman ho siya inaakusahan eh. Si Morales ay nagkikwento lamang ng isang insidente kung saan bilang isang ahente ay siya ay nag-imbestiga ng isang informant. Kaugnay di umano sa mga kilalang tao sa showbiz at sa politika na palaging nagpupunta sa bahay ni Maricel Soriano at sila ay sumisingot o nagtitake ng mga prohibited drugs. Yun lang sinabi niya. So, parang mali yung sasabihin mong sinungaling ka. Nagkikwento lang ako, Mr. President, sasabihin sa inyo, hindi ako nagsasabi niyan. Inimbestigahan ko lang at inilagay ko lang, inilapat ko lang sa dokumento kung ano yung mga narinig ko. Eto, putulin na natin to. Mapunta tayo dito kay Gadon.